Ito naman po yung separation pay na 1 month pay for every year of service. Ibibigay ito sa mga empleyado na na-separate under these circumstances or instances. Number 1, redundancy. Number 2, installation of labor-saving device. Number 3, sa mga security guard po, kapag wala na kayong service assignment by reason of age. Okay, kung hindi na kayo nabigyan ng security agency, ng deployment or assignment dahil sa inyong edad, magkakaroon na kayo ng separation pay na 1 month pay for every year of service. At kapag nag-file po kayo ng kaso, panalo kayo, pero hindi na kayo maibabalik sa inyong dating posisyon dahil nawala na yung posisyon or may na-hire na doon sa posisyon na ibang empleyado o kaya naman dahil may strained relationship na sa pagitan. Para sa separation pay, ang magbibigay sa iyo ng 30-day notice ay ang employer. So magbibigay sila ng notice sa iyo before maging effective yung separation mo. Okay, magbibigay silang 30-day notice din sa DOLE. Sa retirement pay naman, kapag mag-exercise ka na ng option mo to retire under optional retirement age, kasi diba nabanggit natin merong voluntary and merong mandatory retirement age. Ngayon sa voluntary or optional retirement, ikaw ngayon ang magno-notify sa employer mo para mabigyan sila ng notice of your intention na i-exercise na yung option mo to retire at the age of 60 years old. Okay, bago mo ma-reach yung mandatory retirement age. Okay, so ikaw ang magno-notify sa HR o kaya sa Compensation and Benefits Department, gano'n. At tandaan po ninyo, hindi po ninyo kailangang mag-submit ng resignation letter sa pagkuha o pag-claim ng retirement pay. Magiging iba na po kasi yung epekto nun kapag nag-submit kayo ng resignation letter. Dahil sa resignation po, ang makukuha lamang ninyo ay last pay, o ito yung huling sinahod mo, at prorated 13-month pay, at kung meron man, cash equivalent ng prorated service incentive leave o SIL. So, yun lang po yung makukuha mo kapag nag-resign ka, wala nang iba.